Ayan mga kapatid, ito nga po pala ulit si INC Ako TV. Muli po, good morning po sa ating mga kapatid na nakatutok ngayon sa ating channel. Ngayong araw po, for today's video, pupunta po tayo sa lokal ng Capitol, Distrito Eclesiastico po ng Quezon City. Ito po ay along Commonwealth Avenue po. Malapit po ito sa Barangay Commonwealth. Ngayon pupuntahan po natin at bibisitahin yung edipisyo doon, yung chapel doon. At bibidyohan po natin. Nakita naman natin sa last video ko na dumaan po tayo doon bago po tayo pumunta sa lokal po ng Payatas. So, sa mga kapatid po natin dyan na nadaanan po ng ating video, baka naman pwede bang maglambing sa inyo? Baka naman pwedeng mag-like kayo ng video natin, subscribe nyo na rin, at huwag nyo na rin pong kalimutang i-hit ang bell icon para lagi po kayong updated sa mga bago nating videos na i-upload. So, wag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Simulan na natin. Tara na! Fast forward! INC Ako TV, your kapatid vlog. So ayan mga kapatid, nandito na po tayo sa edipisyo po ng lokal ng Capitol, Distrito Eclesiastico po ng Quezon City. Kita nyo mga kapatid, napakagara ng edipisyo na to. Napakaganda. Wow. Wala akong masabi. Grabe. Talagang worth it. Worth it ang pagpapatayo ng gusaling sambahan na to. Alam niyo mga kapatid, na-imagine ko para siyang pinagsamang templo at saka palasyo. Kita niyo yung details ng ng gusali. Napakaganda. Grabe. Kaya sa mga kapatid po natin na nakatala po dito sa lokal ng Capitol, deserve po ninyo na magkaroon ng ganitong gusaling sambahan para dito po kayo gumanap ng inyong mga tungkulin, lalong-lalo na sa pagsamba sa ating Panginoong Diyos. So, kaunting kaalaman lang po muna tayo mga kapatid, so ang edipisyo po o kapilya sa lokal ng Capitol, dito nga po, Distrito Eclesiastico ng Quezon City, ay naitayo 3 taon po. 3 taon bago po ang pagdiriwang ng sentenaryo ng pagkakatatag ng Iglesia ni Cristo dito sa Pilipinas. So, isa po ito sa mga maituturing na game changer sapagkat ang bahay-sambahang ito ay isa sa mga pinakamalaki at modernong bahay-sambahan sa ngayon. Dahil ito ay makapaglululan lang naman ng 3,500 na mga mananamba. Grabe, ang dami. At ang estrukturang ito ay may disenyong tulad ng Neo-Gothic. Pero isa pa rin po ito sa mga indigenous type. Dahil obra po ito ng mga Pilipinong inhinyero na napapabilang po sa Construction and Engineering Department ng Iglesia ni Cristo. At ang edipisyo nga po ito ay pinasinayaan at inihandog sa Panginoong Diyos sa pangunguna po ng kasalukuyang tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo V. Manalo noong July 19, 2014. Isang linggo po bago ang sentenaryo. So, yan po muna ang ating trivia. At kung nagustuhan mo po ang triviang ito, huwag mo namang kalimutan kapatid na i-like yung video natin. Okay?
So, set up ko muna yung camera at magta-timelapse po tayo. At mamaya po i-videohan na po natin. So ayan mga kapatid, paalis na po tayo. Nakakuha po tayo ng konting glimpse sa bahay-sambahan dito sa lokal ng Capitol. So for now, pauwi na po tayo. Napakaganda po talaga mga kapatid. Wow. Para siyang pinaghalong kastilyo at saka templo. Worth it po ang paglilingkod natin dito sa loob ng iglesia. Kasi bawat sentimo na pusang loob nating inaabuloy sa tuwing tayo po ay dumadalo sa mga pagsamba. Kitang-kita po ang resulta mga kapatid. Kaya yung mga kapatid natin na nasa proseso po ng pag-anib, lalong-lalo na sa mga nasa doktrina po ngayon, ay hindi ho kayo nagkamali. Hindi ho kayo nagkamali ng pasya na umanib sa Iglesia ni Cristo. Kasi makikita nyo po na yung mga pagpapagal po ninyo sa paglilingkod ay talagang may resulta. Ang Iglesia ni Cristo, sila lamang po ang may consistent po na programa, lalong-lalo sa pagtulong po sa mga nasalanta ng bagyo or mga natural disasters, yan, mga nasunugan. Meron din po silang yung tinatawag na aid for humanity rather, o yung lingap sa mamamayan na inilunsad po ng ating minamahal na iglesia through our beloved Executive Minister Brother Eduardo V. Manalo, kasama ng kanyang mga kamanggagawa sa iglesia. At meron pa po sila actually, kung napapanood nyo po yung mga programa ng Iglesia ni Cristo sa television at saka sa online, lalo na sa YouTube, pwede nyo pong back episode po yung mga programa nila. Meron po silang yung pabahay sa mga nasalanta ng bagyo o ng mga kalamidad. At the same time, meron din po silang eco farming. Bali na na po yan, na featured na po yan ni Tol Robin, Senator Robin. Talaga naman na masasabi mo na bawat sentimo na nailalagak po natin sa paghahandog ay talagang may napupuntahan at may resulta. Hindi ho kagaya ng iba dyan, ayoko naman ho sanang ikumpara, pero kung titignan ho natin yung mga kapilya po na mayroon at kung saan po ang mga lugar nito, bali pupuntahan ho natin to sa abot ng ating makakaya para po ito sa
gawaing pagpapalaganap po mga kapatid. Dahil dyan, hanggang dito na lamang po. Maraming salamat po sa pagsubaybay. At huwag niyo sanang kalimutan, lagi ho kayong manalangin bago man ho kayo umalis ng inyong mga tahanan at bago ho kayo umalis sa inyong mga trabaho. Manalangin po kayo para kayo po'y gabayan ng ating Panginoong Diyos at ingatan sa lahat ng oras. So sa susunod na video po, abangan po ninyo kung saan po tayo susunod na bibisita. Yun po ay ating ipopost sa ating YouTube channel. So maraming salamat po mga kapatid. Hanggang sa ulitin. Paalam! Our channel community. INC Ako TV, your kapatid vlog.